From negative 13, ngayon is already negative 27 ang performance and trust rating ni President Ferdinand Bongbong Marcos. And the Super Typhoon Inday is expected to leave the Philippine area of responsibility today po. So ito ang mga topics that I'm going to discuss with you dito po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, I would like to invite lahat ng mga kababayan, kapatid at kaibigan ko po, mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah and very specific dito po sa Kota Kinabalu. And of course, welcome na welcome ang mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo. Welcome na welcome kayo. Kumusta kayo po? And I hope everything is running smoothly sa buhay ninyo po. And not to forget, also on a Saturday, July 11 na tayo po. Kumusta ang mga kaibigan, kapatid at kababayan natin dyan mismo sa lugar natin, ang Pilipinas po. Hope everything is running smoothly and medyo na ano tayo, no? May kunting problema tayo dyan po sa Pilipinas dahil kay Super Typhoon na Inday. Mayroon din namatay, may mga fatalities po. And during this program, I'm going to share with you po ang video clip tungkol sa epekto, the effect of Super Typhoon Inday. So, stay tuned kayo dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And this is the place where you're going to hear, hindi naman siguro lahat ng mga updates, but of course po, ang mga updates, especially yung mga important news that I believe lahat ang mga kababayan, kapatid at kaibigan ko po deserve to know, especially tayo sa labas ng bayan natin. So to start with, let me share with you po isang video clip talking about the or reporting about the latest updates tungkol kay Super Typhoon Inday. And nandito po, let's watch and listen to this video clip. Hold on, nandito na po ang latest updates natin tungkol sa Super Typhoon Inday. Let's watch and listen to this po. Hold on. Ito naman yung latest track ni Bagyong Inday. Nakita nga natin na posible pa rin itong tahakin yung direksyong northwest at posibleng maglandfall or pass close sa mga isla south ng Japan. Posible na nga rin lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility this morning. In the next 12 hours, posible pa rin itong mapanatili itong kanyang typhoon category at posibleng humina into a severe tropical storm habang binabaybay nga nito yung mainland China. At meron pa rin tayong signal number 2. Dito yan sa hilagang bahagi ng Batanes, particular na nga sa may Itbayat, Batanes. Samantalang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa may Babuyan Islands at ang northern portion ng mainland Cagayan. Posible pa nga rin yung gusty conditions sa mga area kung saan nag-lift na tayo ng tropical cyclone wind signal. At posible pa nga rin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin dulot ng enhanced habagat at periphery nito Inday ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas naman sa malaking bahagi ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, sa may Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at sa may lugar ng Davao Oriental. Sa Lunes naman sa may malaking bahagi ng Luzon, sa may Panay Islands at sa may Negros Occidental. Dahil nga sa epekto ng enhanced southwest monsoon, meron tayong mga malalakas na mga pagulan na inaasahan. Ngayong araw, ito ay 100 to 200 mm sa pagulan sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin sa may Antique. Kapag 100 to 200 mm yung mga pagulan, inaasahan nga yung flooding events sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslides in moderate to highly susceptible areas.
50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ang posible sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Kapag 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan, yung flooding sa mga ay posible sa urbanized, low-lying, near rivers at landslides sa mga highly susceptible areas. Alright, that's the latest update when we talk about the Super Typhoon Inday. Expected to leave the Philippine area of responsibility this morning po, no? This morning. And medyo problematic tayo po tungkol sa epekto ni Inday, Super Typhoon Inday, and still the Weather Bureau dyan po sa Pilipinas, ang Pag-asa, is still reminding, advising all the Filipinos po, particularly those who are affected with the Super Typhoon po, to still be on alert, no? Be on alert po, because we will still, although the typhoon will be leaving the Philippine area of responsibility today, but we are going to still experience some downpours and strong winds po, no? Especially on areas affected, affected areas ng typhoon. Kaya nga, ingat na ingat tayo. And dito naman sa Sabah, particularly dito sa Kota Kinabalu, the other day, we also experienced some downpour po, but hindi naman, it was not so heavy that it caused flood flash dito sa Kota Kinabalu, especially on flood-prone areas dito sa Kota Kinabalu dito sa Sabah. Thanks God, no? Thanks God, we did not experience that strength of Super Typhoon Inday dito po sa Sabah. However, when we talk about Super Typhoon Inday sa Pilipinas, there were some unfortunately reported fatalities po, and of course damage of properties po, and a lot of inconveniences on the part of the Filipinos po, be it sa Mindanao, no? Or mismo dyan sa Luzon or sa Manila po, because we saw na mayroon tayong mga flooded areas in Luzon, particularly in Manila, and of course areas dyan po sa Mindanao, kagaya sa Cotabato, Lanao del Norte, Sarangani, even sa Zamboanga Peninsula. When I say Zamboanga Peninsula, it means Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and other Bangsamoro areas. No? Bangsamoro areas, it means also in Tawi-Tawi, in Lamitan, Basilan, and Cotabato, and other areas po, no? And other areas. So anyway, thanks God, alis na po si Inday, Typhoon Inday, going to China, and I was made to understand the China authorities are now ready to meet itong Super Typhoon Inday, or international name as Bavi. Bavi yun po. Alright? So I don't know if, okay, let me share with you ang video clip po tungkol sa typhoon natin Sky Inday. Let's watch and listen to this video clip that I prepared para sa inyo lahat, so that you will be able to see and exactly have the idea, a picture of what happened talaga, ang epekto ni Typhoon Inday dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this po. Hold on, nandito na po. Let's watch and listen to this. Pitak ng lupa dahil sa June 8 na magnitude 7.8 na lindol ang dahilan umano kung bakit mabilis ang pagguho ng mga lupa sa ilang lugar sa
Sarangani Province. Isa sa mga napinsala dito ay ang Sitio Fandao kaninang umaga nang mabaon sa isang malaking landslide ang dalawang bahay na nagresulta sa pagkamatay ng 10 miyembro ng dalawang pamilya sa lugar. Agad na nagtulungan ang mga residente sa lugar para mailigtas sana ang mga pamilyang nasa dalawang natabunang bahay, pero patay na sila ng mahukay. Ang mga namatay sa trahedya ay sina Alejandro Maladian at Gina Maladian at ang kanilang mga anak na sina Jordan Maladian, Wilgie Maladian at Nitoy Maladian. Maging sina Ricky Dawang Niaton, Bonbon Kawari at ang kanilang mga anak na sina 30, Prince at Joseph. Si Ricky Yaton ay naitakbo pa sa ospital sa pamamagitan ng mano-manong pagbuhat ng kanyang mga kapamilya at itinaan sa pababang masukal at matarik na lugar upang makarating sa mga emergency responder. Pero namatay din pagdating sa ospital. Pinaniniwalaan ng mga opisyal na ang malawakang bitak ng mga lupa sa area ay dahil sa nagdaang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa rehiyon noong Hunyo 8, ang dahilan ng pagguho bunsod sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Mabilis namang nailikas ang 115 pamilya mula sa dalawang kalapit na barangay matapos ang matinding pagbaha. Ang mga pamilyang ito ay kasalukuyang tumatanggap ng tulong sa mga itinalagang evacuation center ng bayan. Then Pascua para sa mata ng Agila. May mga nagsuspindi na ng klase bukas araw po ng Sabado. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan na may Saturday classes sa buong Laguna. Pati po sa Dagupan City, Pangasinan at Tanza, Cavite. Wala namang face-to-face classes at hinihikayat na mag-shift sa modular distance learning sa Caloocan City at Naik, Cavite. Patuloy pong tumutok sa 24 oras sa GMA News para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. May mabilis na tumaas ang baha rito sa Caliraya Street sa Barangay Tatalon sa Quezon City kasunod nga ng biglang buhos ng malakas na ulan kaninang hapon na epekto ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Mayat-maya ang buhos ng malakas na ulan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City pasado na una kaninang hapon. Pero kahit sandali pa lang bumubuhos ang ulan, abot binti agad ng mga batang ito ang baha. Imbis na matinag, nagmistulang nakalabas ng hawla ang maraming bata na walang ginawa kundi lumublob, magtampisaw at maglaro sa baha. Naglalaro. Napakainit po kaya lumalabas po kami. Hindi kayo natatakot na baka magkasakit, leptospirosis. Wala pong sugat. Malamig po eh. Masaya po. Pero ano yan ha? Masama yun. Ha? Ang mga batang ito may iba pang idinadahilan. Titingnan na po namin yung ilog. Kung tataas po lalo. Dahil kapag tumaas na, ano gagawin niyo? Paano na po, ma'am? Lilikas na. Umakit na po yung mga gamit. Umapaw po yan. Maabaw? Opo. O, ba't hindi kayo lumilikas? Wala po. Baka matanggal yung bahay namin. Ang ilang nakatatanda panay rin ang abang sa ilog. 30 minutes lang po. Lumalaki agad yung tubig. Umapaw hanggang dito yan. Huwag diniminto. Ang ilang mga sasakyan hindi na naglakas loob na sumuong sa bahang kalsada dahil baka tumirik. Kasunod ng malakas na buhos ng ulan, agad ding bumigat ang daloy ng trapiko sa iba't ibang kalsada gaya sa isang bahagi ng Caliraya Street, Araneta Avenue, Del Monte at Quezon Avenue. Ang madalas ding bahaing Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, binungkal na para sa gagawing drainage system. Halos mag-zero visibility naman sa ilang lugar sa Pasay sa lakas din ng ulan. Sa Macapagal Boulevard, bumagsak na ang salamin ng isang establishmento. Malakas din ang buhos ng ulan sa EDSA Makati, Skyway sa Pasay City, sa Maynila. Ayon sa Pag-asa, ang kasalukuyang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ay dahil sa pinag-iiba yung habagat na pinalala
malalakas na Typhoon Inday na inasahang lumabas na Philippine Area of Responsibility bukas. Depende pa rin po ang magiging epekto sa lugar na babagsakan. For example, bumasak yung ganung sa mga low-lying areas kumpara sa mga mas matataas na lugar. Then likely, yung mas mababang lugar, mas mabilis pong babahain. So magbabari ang epekto nito. Kung tutuusin, may hahalin tulad daw ang Inday sa Yolanda sa klasifikasyon bilang super typhoon dahil magkapareho ang antas ng lakas ng hangin. Pero Hindi natin may kukumpara yung epekto dahil nga itong bagyong si Inday ay hindi naman po naglandfall sa ating bansa. Kumpara kay Yolanda na naglandfall at tumuloy po sa ilang bahagi ng ating bansa. Mapalad po tayo sapagkat ang bagyong ito ay kumilos na patungo dito sa may bandang halos northern part ng Taiwan or southeastern part ng China at hindi po talaga direktang maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. paliwanag ni Perez, hindi lamang ang dami ng ulan ang nagtatakda ng tindi ng epekto nito. Mas mabilis pa rin babahain ang mga mabababang lugar kumpara sa mga mataas na lugar. Kaya mahalaga subaybayan ng mga local government unit ang mga lugar na kilalang bahain. Emily, naasahan ng pag-asa na mararanasan ang pinakamatinding epekto ng habagat mula ngayong araw hanggang bukas at pagkatapos ito ay unti-unti na raw nahihina na ang pag-uulan. Kaninang hapon ay naglabas ang pag-asa ng orange rainfall warning. Ibig sabihin, ito ay para sa mga lugar na Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas at Rizal. Ibig sabihin ay magkakaroon o inaasahan ng heavy to intense rainfall sa mga naturang lugar sa susunod na 3 oras at maaaring magdulot din po ng pagbaha. Dito naman sa kinaroroonan natin sa Kaliraya ay humupa na ang baha at tuloy-tuloy na rin po ang usad ng mga sasakyan. Katunayan, maluwag na po ang kalsada at maging doon po sa may Araneta Avenue ay maluwag na rin po at tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan sa mga sandaling ito. Emil? Maraming sa mga senador dyan na nagsasabi na igilan na lang natin yung flood control, huwag na natin pakialaman. So okay lang to. Okay lang to, ganito na lang. Huwag lang natin pakialaman yung flood control, okay lang to. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate ko na lahat sa DPWH. Walang anong kinalaman ng senador kongresista? Sa ating kami, nandito tayo ngayon sa may Main Avenue northbound sa EDSA. Makikita nyo sa likuran ko, mataas na ang baha. Nahihirapan na ang mga motorista na makatawid simula yan sa may Santolan, sa may Liberty Avenue hanggang dito sa Main Avenue. Simula sa may Santolan Service Road northbound, tulong-tulong na ang mga tauhan ng QCLGU sa pagtanggal ng mga nakaharang na basura sa mga drainage para makatulong sa pag-uban ng baha. Ang baha ay dulot pa rin ng malakas na pag-ulan na nagsimula pa kaninang alauna ng hapon. May mga gutter deep na rin na baha gaya na lang sa Aurora Boulevard Underpass at Santolan Service Road sa southbound. Paalala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras ang ulan dulot ng habagat at bagyong Inday. Pinapayuhan ang mga residente na patuloy na magbantay at maging alerto sa banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog. Alright then, yan po, nakita natin po, no, what happens sa Pilipinas, especially dyan po sa Manila, no. Kunting heavy downpour lang po, baha na naman ang lugar dyan po sa Manila. And not only in Manila area, no, other parts in the Philippines, maraming lugar po, even in Zamboanga City. Nakita ko rin yung mga footages posted dyan po sa social media platform natin. And kawawa ang mga biktima or mga flood victims, no? And busy din ang mga local government authorities natin together with the national government authorities to extend whatever assistance that they could extend to the flood victims po. But the bottom line there po is that we will not experience this kind of scenario kung natuloy lang po, no? Walang kalukuhan yon flood control projects natin dyan po sa Pilipinas. And unfortunately, we saw ang flood control project scam, walang mga ghost projects. Instead, building or constructing ang mga flood control projects natin po, no?
bayad ang gobyerno, but ang project is a ghost project. Our ghost project po, ibig sabihin, walang proyekto po. Kung mayroon man po, narinig din natin po, ang mga projects nila po are substandard projects that walang sabihin natin standard, no? Kunting ulan lang po and nasira ang mga flood control projects natin dyan po sa Pilipinas. And dahil dyan po, once again, I would like to remind ang mga kababayan na kaibigan at kapatid ko po, not only dito sa Malaysia po, no? But ang mga overseas Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo. Particularly, yun mga Filipinos dyan mismo sa bayan natin, sa Pilipinas po, do not forget. Let us continue to remind, shout, and express our disappointment about or sa gobyerno po, no? That we want to see those involved dyan po sa flood control scam, make sure that those involved will be put behind bars, and whatever money they stole from us po, no? It should be returned to the tax payers. Marami na po mga promesa na issue ang gobyerno natin, ang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos. In fact, if you remember that even last year, the President himself keep on saying that walang Christmas, walang Pasko ang those who are involved in the flood control project. No? But what happened po until now, hindi natin nakita ang mga mastermind, those who really played a very important role, vital role in this scam, no? Until now, they are still free. Like for example, si Saldico, Martin Romualdez, ang mga tao involved dyan po, senador, no? Senador, congressman, top government officials, no? And especially dyan po sa Public Works and Highways, Department of Public Works and Highways, ang sabihin natin private sectors, mga contractors natin po, no? Some of them, or many of them, I would say, nakita natin sa mga investigasyon na coming from itong Blue Ribbon Committee, and until now we are waiting for the resumption, no? Na they became state witnesses, state witnesses sa investigation na ito po. And the Filipino community or the Filipino nation is not happy with how things are being investigated po sa flood control projects po. So let's continue, mga Filipinos po, let's continue to shout, although we Filipinos are forgiving a nation po. Ang mga Filipinos are forgiving people, no? Caring people. But mahirap to forget itong flood control project scandal. So let's continue to shout and make sure na ano ito po, we want to see results. We want to see these people involved in the flood control projects, in the corruption activities, hindi lang sa flood control project po, but the other corruption activities carried out by this sabihin natin irresponsible, greedy politicians. Greedy politicians, ito mga greedy government top officials po. That includes even, hindi lang po senador, hindi lang po a congressman, even sabihin natin reportedly involvement of some cabinet ministers, assistant ministers, undersecretaries po, no? They should all be punished, no? And the government should solve this problem po. We cannot forget this po. May mga diversion techniques siguro, no? Itong impeachment of Inday Sara Duterte, ongoing impeachment of Inday Sara Duterte, but let us not forget to continue, remind the government that we want result of this investigation po. We want to see those involved in these corruption activities in the Philippines, which resulted to
a lot of inconveniences po sa mga Filipinos in their daily lives. Hindi lang po inconveniences on the daily lives of the Filipinos, hindi lang dyan po sa Pilipinas, but kami din po, mga overseas Filipino workers po, we've been disturbed because the image of the Filipinos sa labas ng Pilipinas po, tarnished din po because of the, ito na po, selfish, greedy politicians natin. And we want to say again, we want to see that the government will do something po itong flood control projects. Flood control projects. Ito na po, as a result, ang trust ng mga Filipino sa gobyerno po, ngayon po, wala na talaga po, no? Na-decline talaga po, nag-dive talaga ang trust ng Filipino sa gobyerno on how they are managing the country po, the country. But let's still pray that they will realize itong mga individuals, personalities concerned, they will realize the soonest, the better po, that what they did was very disastrous to their fellow countrymen, mga kababayan po, Sana lang po they will realize and they will do something po. Alright, so this time around, let me share with you another video clip. And let's talk about the from 13 or negative 13 ang performance and trust rating ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Now it went higher to negative 27. Just imagine po, trust rating ng presidente natin, negative 27 na. No? I hate to compare, but if you compare during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, even when he stepped down as the president, 16th president of the Philippines, his rating was something like performance and trust rating ni Tatay Digong was something like a 91% po. Ibig sabihin, marami ang mga Filipinos really trusted and appreciated the things that Tatay Digong had done to the country, to the Filipinos po, especially yon mga mahirap o ordinaryong Filipino. Anyway, nandito, let me share with you po itong video clip about the, sabi natin, trust rating ni BBM. I was made to understand, kahapon, mayroon palang demonstration, or a rally carried out dyan po sa Liwasang Bonifacio, dyan po sa Manila. And let's watch and listen to this video clip po. Hold on, nandito po. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na galit ang mga taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino naghihirap dahil sa katataman ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publiko
Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Cora Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Magugunita na nang galing sa napakataas na trust rating si PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyan kalaking kalala na korupsyon. So, yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Pinutakti naman ng ha-ha-ha emoji ang website ng Publicus Asia ukol sa nasabing survey. May netizen na nagkomento ng congrats, tumaas na from negative 15 to negative 27. May comment din na negative 27 congrats dahil yan kay Clary Ring. Parang spaghetti lang, pababa ng pababa. At marami pang negatibong komento para sa Pangulo. Agad namang ipinagtanggol ni House Deputy Speaker Janet Garin ang Pangulo sa mababang trust rating nito. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga, at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Samantala, muling namayagpag sa nasabing survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial ay nakakuha ng 28% approval at 26% trust rating si BP Sara. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Kung gusto ng administrasyon na labanan ng korupsyon, hanapin ang mastermind. Git yan ni Navotas Representative Toby Tiangco kasabay ng kanyang hamon sa administrasyon na patotohanan na ang kanilang anti-corruption campaign ay walang sinisino. Kasunod din niya ng pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na lumalakas na ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. 8 of 18 or 8 of the 22 seem to be of help to us, especially when it relates to the case of the former speaker. Sinabi rin ni Tiangco na malaking tulong ang magiging testimonya ni dating Public Works Chief Manuel Bonoan at ang 18 Maleta Boys para matunton ang tinawag niyang mastermind sa likod ng malawakang korupsyon sa flood control. Dagdag pa ni Tiangco, dapat raw ay mapatunayan ng administrasyon na hindi ito natitinag sa mga banta ni Romualdez, gaya ng nabanggit ito sa video niya noon na nagsabing hindi raw ito babagsak na mag-isa. Idinidiin din ng mambabatas na hindi pwedeng maliliit na isda ang dapat makulong, kundi ang mga mastermind sa likod ng korupsyon. TJ Mendoza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Alam mo kung ano ang mas masakit ngayon? Hindi na lang ito usapin kung nahuli ba si Zaldico, detained ba, or not technically arrested. Because while this administration was playing with vocabulary, the man reportedly moved from Czech custody out of Czech territory. And now, according to Malacanang itself, by pending petition for political asylum in France. The palace said that the Department of Foreign Affairs received highly reliable information that Ko is seeking asylum in France, allegedly on the ground of political persecution. So let us call it what it is. This is no longer just a failure of language. This is a failure of timing, a failure of coordination, a failure
failure of legal imagination. Mahigit 12 araw, almost 2 weeks, and in cross-border enforcement, 2 weeks is not a delay. 2 weeks is an escape route. The president now reportedly spoke with a representative of Czech Republic and France, expressing disappointment over cost liberty in the area. But disappointment is not custody. Disappointment is not surrender. Disappointment is not a diplomatic strategy. And let us be fair to the legal reality. Wala tayong extradition treaty with the Czech Republic. That means from day one, this was never going to be a simple arrest him and bring him home situation. This required speed, diplomacy, immigration coordination, Interpol pressure, legal precision. But what did we get? A press statement, a correction, a debate on arrested versus detained, and now an asylum narrative. At ngayon, mas komplikado na. Because if France is now involved, and if asylum is truly pending, then this is no longer just a fugitive problem. This becomes a human rights and political persecution argument before a European state. France will not simply hand over a person because the Philippine government is angry. It will ask, is this prosecution legitimate? Is this political persecution? Are due process rights protected? And that is the tragedy. The government had a narrow window. It blinked. And now Zaldico has a legal shield to argue from. For a moment, parang may pag-asa. Parang kaya pala. Parang may direksyon. But then again, we are dragged back to the same old year. Semantics, drama, poor script writing. The president says nahuli. The DOJ says not exactly. The palace says asylum. The diplomats say we follow our laws. And the Filipino people are left asking, so nasaan ang kustudiya? Nasaan ang plano? Nasaan ang gobyerno nung kailangan gumalaw agad? Because in law, especially international law, you do not win by press release. You win by preparation. And right now, the painful truth is this. Zaldico did not just slip through a border. He slipped through the cracks of government that announced too early, moved too slowly, and explained too late. Sa'yo ng 70 million a day for a 125 million na sinasabi niyong niluskay niya na actually galing din naman yan sa pondo ng presidente. It doesn't make sense, no? Yung 140 million sana maraming lang natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Hindi to away ng impeachment. Alam nila na hindi nila kayang impeach si VP Inday Sara Duterte. Alam nila na wala silang numero. Ang takot nila ay ang Blue Ribbon Committee hearing. Ang takot nila ay lumabas ang katotohanan. Ang takot nila ay ituro kung sino ang nagnakaw sa kaban ng ating bayan. Kaya mga kasama, doon sa nagtatanong, sabi nila, ano ang reaksyon mo doon sa kaso nyo ng plunder ni Senator Marcoleta? Alam nyo, ang plunder, non-bailable. Ang sagot ko sa kanila, tumatawa ko at natatawa ko dahil wala kayong kaso. At alam ko na takot lang kayo na maungkat ang totoong nagnakaw. Yung mga nagsasalita laban sa korupsyon, may kaso. Yung mga nagnakaw, yung nagplunder, yung kasama sa flood control, malaya, walang kaso. Pinoproteksyonan pa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Alright, yun po, narinig natin, no? Mga statement made by some officials or very concerned na Filipinos natin dyan po sa Pilipinas. And yes, when we talk about the negative 13 and now up to negative 27, I think the only way that
ma-change itong trust rating ni President Ferdinand Bongbong Marcos or BBM po if he will show to the Filipino nation na John mga involved sa corruption, dyan po sa flood control projects po will be put behind bars po. He's left with slightly over or less than 2 years po, no? Kasi 2028 he will be stepping down as the President of the Philippines. Medyo last 2 minutes na ito po. But if he will not do something, show to the Filipinos that he really against corruption po, as from the very beginning, he said he is the one who exposed itong flood control projects po, and it is not his rocket. Sana lang po, if he really meant that this is not his rocket, no? He will support ang mga individuals who came out openly and said that they know something about this flood control scam. Like for example, itong 18 soldiers, no? Ang mga deklarasyon, affidavit mentioned earlier in the investigation of Blue Ribbon Committee. Likewise, itong ICI, Independent Commission for Infrastructure. They named people, no? But ano nangyari po? Walang resulta. Walang resulta po. Sayang ang mga investigasyon. And yon mga tao who are very vocal, aggressive in bringing up this issue sa mga Filipinos po, they are the ones who are being put behind bars. Instead, those talaga po na may mga ebidensya or may mga allegations sa kanila po that they played a very important role sa flood control project scam. They are free. But those who are vocal, they are put behind bars. Cases were filed against them po. So is this justice? Hustisya ba ito po? So sana lang po, si President Ferdinand Bongbong Marcos or BBM, no? Ang gobyerno niya po will realize na for him to gain back the trust of the Filipinos po, no? He has to show something. He has to show something that will convince the Filipinos po, no? That he really meant when he said, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. He should make sure that itong mga tao with this remaining few months na lang po, no? Few months na lang po, he should make sure that itong mga tao po, regardless whether it's relative, political friends niya po, or allies, no? Put them behind bars. And the Filipino people will admire, will appreciate his action. For as long as he will not do this, then I think he will end up his term as the 17th President of the Philippines po. Mababa talaga ang trust rating ni BBM. So, yon po. That is what we are looking at this situation now dyan po sa Pilipinas. So siguro hanggang dito na lang po ang programa natin for today. Today is Saturday, July 11 po. I hope each and every one of us, ang mga followers natin dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico, will enjoy this weekend po. Na tomorrow is Sunday, may mga religious obligations na tayo po. Let us not forget ang mga obligasyon natin, and let's look forward for a better week that will start on Monday. Monday po, huwag natin kalimutan, mayroon na naman po ang hearing dyan po sa impeachment trial of Inday Sara Duterte. So with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Higop Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas, God bless the world. I'll see you in my next episode. Bye! I love you and you take care.